Natanong mo na ba sa sarili mo, lalo na tuwing eleksyon, sino ba talaga ang dapat mamuno? Parang palagi na lang tayong naghahanap ng perpektong tao na magliligtas sa atin, di ba? Pero paano kung mali pala yung tanong natin sa simula pa lang? Paano kung ang totoong pag-unlad ng bansa natin ay wala sa paghahanap ng perfect leader, kundi nasa pagbuo ng isang perfect system? Yan ang aalamin natin ngayon. Welcome sa ating pagsusuri. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesanting concept. Isa itong bagong political framework na, honestly, babaguhin ang tingin mo sa gobyerno. Kasi sa halip na mag-focus tayo sa mga politiko, ibabaling natin yung spotlight sa mismong mga estruktura ng pamamahala. Game changer ito, promise. Okay, sisimulan natin sa paghimay sa isang text na isinulat para sa taong 2026. Ang title nito ay Polyarchism, a Novel Political Doctrine ni Philips Ferdinand R. Saavedra. Ang librong ito, literal na sinusubukang i-reset ang buong pag-iisip natin tungkol sa politika. Mabilis lang nating dadaanan ng roadmap natin para dito. Una, pag-uusapan natin yung tinatawag na bitag ng politika ng personalidad. Tapos, sasagutin natin kung ano ba talaga ang polyarchism. Pangatlo, ano yung tatlong pangunahing puwersa nito? Susundan natin ng mga yugto ng transisyong polycratic at panghuli, titingnan natin yung isang kinabukasang nakasentro sa sistema. So, unang bahagi, ang bitag ng politika ng personalidad at ang ilusyon ng pagbabago. Let's dive right in. Alam mo yung feeling na dismayado ka after ng eleksyon? Yung tipong umaasa tayo ng pagbabago pero parang wala naman nangyayari? Eksaktong ipinaliwanag ng libro kung bakit. Sa personality politics kasi, umiikot ang lahat sa loyalty o katapatan sa isang tao. Nakacentralize ang kapangyarihan, kaya tayong mga mamamayan nagiging pasibo na lang. Naghihintay kung anong iaabot sa atin. Sa kabilang banda, yung pamamahalang sistematiko ay nakasandal sa matibay na struktura. May distribusyon ng kapangyarihan at aktibong partisipasyon. Kapag nakadepende ang lahat sa isang tao, babagsak ang lahat kapag pumalpak ang taong yun. Kaya ito talaga yung pinaka-core realization ng author. Ang sabi niya, hindi raw malalampasan ng isang bansa ang mga limitasyon ng isang sirang sistema sa pamamagitan lang ng pagpapalit ng mga taong nasa pwesto. Isipin mo, parang ilusyon lang ng pagbabago yung pagpapalit ng pangalan sa balota. Kahit ilagay mo pa dyan yung pinakamagaling na tao sa buong mundo, kung sira yung sistema, wa-effect, malilimitahan pa rin siya nung mismong istrukturang ginagalawan niya. Pangalawang bahagi, ano nga ba ang polyarchism? Ito yung pagbabago sa pananaw natin. Dito na papasok yung main solution na ino-offer ng libro. Ano ba talaga itong polyarchism? In simple terms, isa itong doktrina na ganap na tinatanggal ang personalidad bilang sentro ng gobyerno. Pinalitan nito yung nakasanayan nating top-down na pamamahala ng bottom-up na lehislasyon. Ibig sabihin yung mga batas at polisiya nanggagaling talaga sa pangangailangan sa ibaba, dun sa komunidad, paakyat sa itaas. Galing, di ba? Ngayon, kung polyarchism yung teorya, polycracy naman yung tawag natin dun sa mismong operational na form niya. Ito yung mismong sistema kapag umaandar na siya in real life. Sa isang polycracy, ang power ay hindi lang hawak ng iisang tao sa taas. Nakadistribute ito systematically. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo at takbo ng gobyerno kahit sino pa yung nakaupo dyan. Pangatlong bahagi tayo, ang tatlong pangunahing puwersa o ang makina ng pagbabago. Kasi kahit gaano pa kaganda yung plano o disenyo ng sistema, hindi yan naandar kung walang makina, di ba? Ayon sa libro, may tatlong puwersa na kailangang magkasabay na tumakbo. Number 1, pananagutang siviko o yung pagiging aktibo nating mga mamamayan, hindi lang pag-eleksyon. Number 2, pagkamamamayang pinansyal. At number 3, desentralisadong pamamahala, kung saan ibinababa yung kapangyarihan sa mga lokal na antas. Pag may kulang kahit isa dyan, hihina yung buong sistema. Focus tayo sandali dun sa pangalawang puwersa ha, kasi napaka-interesante nito, yung pagkamamayang pinansyal or financial citizenship. Ito ay isang sobrang unique na pananaw mula sa libro. Basically, sinasabi niya na yung personal mong disiplina sa pera tulad ng pagtatrabaho, pag-iipon, pagkuha ng insurance o proteksyon at pagpupundar ay isang literal na tungkulin mo sa bayan. Bakit kamo? Kasi ang isang lipunang walang ipon, laging gipit, ay napakadaling maging dependent. At kapag dependent, madaling mamanipulate ng mga politiko.
Kaya nga, sobrang lakas nitong linyang ito mula sa author. Ang pag-ugaling pang-ekonomika ay isang puwersang politikal. Isipin mo yon, kung ikaw may ayos kang trabaho, may ipon, may safety net, hindi ka basta-basta madadala ng mga panandaliang suhol o matatamis na pangako tuwing eleksyon, di ba? Financial freedom gives you political freedom. At nakakabawas pa ito ng pabigat sa gobyerno natin. Moving on sa ika-4 na bahagi, mga yugto ng transisyong polikratik. Paano ba natin ito dadalhin mula teorya papuntang realidad? So paano nga ba natin itong gagawing totoo? Ipinakita sa libro na meron itong 5 yugto. Nagsisimula lahat sa sarili, hakbang 1, kamalayan at edukasyon. Kapag marami nang namulat, susunod dyan yung hakbang 2, pagbabago ng kultura kung saan mas nagiging responsable na tayo at hindi na masyadong umaasa sa taas. Pag nangyari yon, lilikha ito ng hakbang 3, panggigipit sa institusyon, mapipilitan mag-adjust ang gobyerno. Then hakbang 4, integrasyon ng mga institusyon hanggang sa maabot natin yung hakbang 5, ang pagbuo ng isang ganap na estadong polikratik. At alam nyo kung bakit sobrang grounded nitong librong ito? Nakabase kasi ito sa totoong buhay ng author. Nagsimula siya bilang isang street vendor pa noong 1985, naging gwardya, tapos nalugi pa yung negosyo dahil sa bagyong Ondoy noong 2007, hanggang sa maging isang financial advisor. Nakita niya first-hand, dun mismo sa ibaba, na kailangan natin ng matatag na pundasyong pinansyal para ma-survive ang buhay. Hindi pwede na aasa lang tayo palagi sa pumapalya at mabagal na sistema ng gobyerno para sa kaligtasan ng mga pamilya natin. Ika-5 bahagi, kinabukasang nakasentro sa sistema. Dito, titingnan natin yung lagpas pa sa pamamahalang pang-survival lang. Kung susundin natin itong polycratic roadmap, anong naghihintay sa dulo? Well, makakaalis na tayo sa parang laging emergency mode na pamamahala. Sa isang polycratic state, yung mga patakaran ay tuloy-tuloy. Hindi yung pabago-bago kada may bagong uupong leader. Magkakaroon tayo ng mga bansang talagang nakakatayo sa sariling paa. Mas magiging maayos din ang ugnayan sa ibang bansa dahil matitibay na sistema ang nag-uusap, hindi mga pinulo na nag-aagawan ng kapangyarihan. At yung pinakamahalaga, ang ganap na pagtatapos ng pagdepende natin sa mga personalidad para patakbuhin ang gobyerno natin. Kahit na itong librong ito ay nanggaling sa karanasan natin bilang mga Pilipino, kasi aminin natin, matagal na tayong biktima ng personality politics. Ang framework ng polyarchism ay ginawa para i-apply kahit saan sa mundo. Kahit anong bansa na dumaranas ng ganitong structural flaws, pwedeng gamitin ito. Hindi lang ito para sa atin, isa itong universal na blueprint para sa mas maayos na lipunan. Habang tinatapos nating itong pagsusuri sa source material natin, gusto kong tandaan nyo ito. Ang tunay na landas tungo sa pambansang pag-unlad ay ang transformasyon ng mismong sistema. Totoo yan, di ba? Ang totoong reforma hindi nangyayari sa kakahanap natin ng susunod na bayani o savior natin. Nangyayari ito kapag bumuo tayo ng isang sistema na kayang gumana at tumakbo ng maayos kahit na wala ng mga pambihirang leader na nakabantay. Kaya, iiwan ko sa inyo itong medyo mapanghamong tanong kasi hindi sapat na manise o umasa lang tayo sa gobyerno. Ang tanong, paano hinuhubog ng sarili mong mga gawi, yung pag-iipon mo, yung paghahanap buhay mo, at yung araw-araw na pakikilahok mo ang istruktura ng mismong komunidad na ginagalawan mo? Lahat tayo, as in tayong lahat, ay may role sa pagbuo ng matibay na sistema. So isipin mo yan hanggang sa susunod at patuloy tayong matuto.